Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ngayon, sa huling bahaging ito, masasaksihan ulit natin ang Gear 5 ni Luffy laban kay Lucci. Sa panig ng grupo ng CP0 sa oras na ito, kinumpirma nila na mayroon lamang isang Vegapunk. Dahil masyado siyang abala at walang gaanong oras, kaya, hinati ni Vegapunk ang sarili sa 6 na individual. Ang unang tao ay si Punk 01, si Shaka. Ang Punk 02 ay si Lilith. Ang Punk 03 ay si Edison. Ang Punk 04 ay si Pythagoras, ang Punk 05 ay si Atlas. Sa wakas, ang Punk 06 ay si York, at lahat sila ay si Vegapunk, kaya hindi maintindihan ni Lucci kung bakit niya hinati ang kanyang sarili ng ganoon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandito rin si Seraphine Kuma. Lumalabas na ang kanilang misyon ay alisin ang lahat ng Vegapunk. Sa kabila nito, hindi pa rin nila naiintindihan kung bakit ipinag-utos ng world government na puksain si Vegapunk dahil isa siyang genius scientist. Sa sandaling ito, labis na nagulat si Jinbei dahil si Vegapunk ay talagang isang higanteng bata. Samantala, ang daming nakain ni Luffy, Bonnie, at Chopper at ngayon ay busog na ikinagulat naman ni Atlas dahil hindi niya inaasahan na kakain sila ng marami. Sa sandaling ito, dumating ang isang robot na aso upang linisin ang basura na ikinatutuwa ni Luffy, kaya agad niyang itinapon ang ilang basura para dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinagat siya nito, dahil nakilala sila nito na mga taong nagkakalat, kaya, nagpatuloy itong kumagat sa buong grupo. Ito ang nagturo sa kanila na hindi na magkalat. Sa oras na ito, may ilang abalang gawain si Atlas, kaya, nagpaalam muna siya sa grupo ni Luffy sa ngayon. Ito ay lumabas na gusto niyang labanan ang dragon dahil sa sanhi ng pagkawasak. Sa sandaling ito, napagtanto nila na maraming tao dito, kaya naman na-curious si Jinbei, dahil sa pagpasok nila ay wala silang nakitang tao. Habang ginagalugad ni Luffy ang Research Institute, kaya, pumasok siya sa dressing room. Dahil wala siyang naintindihan, sinimulan ni Luffy na pinindot ang mga button ng random. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan siya ng mga braso ng makina. Nang sumugod ang grupo ni Bonnie, nakita nilang nagpalit na ng damit si Luffy, na labis na ikinatuwa nito, dahil napaka-komportable ng outfit na ito. Kaya, nagpalit din ng bagong outfit sina Bonnie, Chopper at Jinbei. Habang nasa labas si Luffy, kumakain ng pizza, naghihintay. Pagkatapos, sa wakas, lahat sila ay lumabas, na ginagawang komportable sila, dahil ang mga damit na ito ay maaaring panatilihing mainit-init at ayusin ang temperatura. Sa sandaling ito, nagpa siya si Bonnie na humiwalay sa grupo ni Luffy, para hanapin si Vegapunk. Biglang nakaramdam ng panganib si Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Kuma, na agad namang nagpa-alerto sa buong grupo. Kaya agad na nag-assume ng fighting stance si Luffy. Bigla siyang lumapit sa kanila. Naramdaman ni Luffy na hindi maganda ang sitwasyon, kaya, agad niyang sinabihan ang lahat na tumakbo. Sa hindi inaasahan, sinimulan niyang habulin ang grupo ni Luffy, kaya natukoy niya ang kanyang target at inatake sila, dahil naniniwala siyang nagnakaw ng damit ang grupo ni Luffy. Samantala, gulat na gulat si Bonnie. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luffy na kailangan niyang lumaban, kaya agad siyang sumugod. Kahit na palagi siyang binabaril ng mga laser beam, ngunit nagawa ni Luffy na makaiwas at gumamit ng Gear 3. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinigilan siya ni Bonnie, kaya nalilito si Luffy. Tanong niya, anong ginagawa mo? Sa hindi inaasahan, napaiyak si Bonnie at sinabing, siya ang aking ama, na ikinagulat ng grupo ni Luffy, dahil si Kuma ang ama ni Bonnie. Kaya naalala ni Bonnie ang kanyang nakaraan, noong nasa tabi pa siya ni Kuma, ngunit patuloy pa rin itong umaatake kay Bonnie. Kaya naman, agad na tumakbo si Luffy para protektahan siya. Sa panig ng mga tauhan ng pirata ni Lo sa mga oras na ito, si Beppo ay nagpapahinga, nagbibilad sa araw. Biglang naramdaman ni Lo ang panganib. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito pala ay ang barko ni Blackbeard na ikinagulat ni Lo. Nang makita si Blackbeard na nakatayo sa harapan nila, napagtanto ni Lo na siya ang pinupuntirya nila. Sa sandaling ito, lumitaw sina Burgess, Ogre, at Doc Q, ang mga commander ng mga tauhan ng Blackbeard. Kaya, agad silang naghanda para sa labanan. Sinimulan silang salakayin ng mga pirata ng Blackbeard, kaya sumisid ang mga tauhan ni Lo sa dagat at tumakas, ngunit agad silang binomba ng mga ito. Sa sandaling ito, ginamit ni Blackbeard ang Conqueror's Hockey kasabay ng kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, na agad na lumilikha ng napakalaking water vortex, para mahanap ang crew ni Lo. Kaya, agad na iniutos ni Lo na lumutang ang lahat, upang maghanda para sa direktang paghaharap kay Blackbeard. Nakapagtataka, naging babae si Lo.
Nagulat ito sa lahat. Napagtanto niyang hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga tauhan niya ay naging mga babae. Nakakahawa pala itong babaeng sakit na ito. Ngunit salamat sa pakikipaglaban kay Big Mom at Kaido, nalaman ni Lo kung paano kokontrahin ang kakayahang ito. Kaya, agad niyang ginamit ang hockey sa loob ng kanyang katawan para masira ang kapangyarihang ito, at matagumpay na naging lalaki si Lo. Bumalik din sa normal ang kanyang mga tauhan. Sa puntong ito, dumating na ang mga tauhan ni Lo sa isang kalapit na isla. Ang nagpababae pala kay Lo ay si Dokyu, dahil kumain siya ng devil fruit na nagdudulot ng sakit. Samantala, kinain ni Ogre ang devil fruit na nagbibigay ng instant teleportation, kaya, agad nilang hinabol ni Burgess ang crew ni Lo. Bigla, binuhat ni Burgess ang isang buong bundok. Agad nitong ikinagulat si Lo, dahil sa kanyang lakas. Nakain pala ni Burgess ang devil fruit of strength, kaya agad niyang hinagis ang bundok patungo sa grupo ni Lo. Agad na ginamit ni Lo ang kapangyarihan sa devil fruit at hiniwa ang bundok sa ilang piraso. Bigla ding sumulpot si Blackbeard, dahilan para magtaka si Lo kung bakit siya hinahabol. Ngunit si Blackbeard ay masyadong mabigat. Naging sanhi ito ng hindi makakalipad ng maayos ng kabayo ni Dokyu. Nakain pala ng kabayong ito ang Pegasus Devil Fruit. Sa puntong ito, ipinaalam ni Blackbeard si Lo, dahil alam niyang natalo ni Lo, Kid, at Luffy si Kaido, kaya, naghintay siya dito para kunin ang Poneglyph ni Kaido. Napagtanto ni Lo na oras na para makipaglaban. Samantala, tumawa ng malakas si Blackbeard. Kaya, agad na inactivate ni Lo ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, at lumikha ng isang silid na bumabalot sa buong isla. Sa isang laslas lang, hiniwa niya sa kalahati ang kabayo ni Dokyu. Nagdulot ito ng pagbagsak ni Blackbeard. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, nagising na ang devil fruit ni Lo, kaya, agad na ginamit ni Blackbeard ang kanyang Tremor Devil Fruit, inatake ang grupo ni Lo, lumikha ng isang napakalaking lindol at tinatangay ang isang buong tipak ng isla. Sa sandaling ito, ang mga tauhan ni Lo ay sapilitang ibinaba sa lupa, na ginagawang hindi sila makagalaw. Napagtanto ni Lo na masyadong makapangyarihan si Blackbeard. Sa panig ni Dokyu, naghagis siya ng mga bombang mansanas patungo sa mga tauhan ni Lo, ngunit nagawa nilang harangan ang kanyang mga bomba, dahil ang mga tauhan ni Lo ay mahusay sa mga labanan sa dagat. Habang inaakit ni Blackbeard ang atensyon ni Lo, palihim siyang binaril ni Ogre. Kaya naman, agad na sumugod si Jinbart para harangin ang bala, tinulungan si Lo. Pagkatapos ay ginamit ni Lo ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, at inilagay ito sa espada upang salakayin si Blackbeard. Kaya naman, agad siyang ginulat sa kuryente, dahilan para masugatan siya at mahulog. Ngunit hindi pa rin ito nagdulot ng malubhang pinsala. Agad namang nag-teleport si Ogre kay Blackbeard sa kinaroroonan ni Lo. Habang ang barko ni Blackbeard ay inaatake ni Penguin at Shachi, sa loob ng barko ni Blackbeard sa sandaling ito, nakuha nila si Pudding. Naniniwala siya na kung buhay pa ang kanyang ina, hinding-hindi siya mahuhuli ni Blackbeard. Lumalabas na dati nang sinalakay ni Aokiji at Ogre ang teritoryo ni Big Mom, at na-freeze nila ang buong Cake Island. Bagaman sinubukan itong pigilan ni Cracker, ngunit hindi siya katugma kay Aokiji, kaya siya ay nagyelo. Bilang resulta, nakuha nila si Pudding, dahil ang mga kakayahan ni Pudding ay maaaring makatulong kay Blackbeard na mahanap ang One Piece. Sa panig ni Lo, patuloy pa rin siya sa pag-atake kay Blackbeard, ngunit hinarangan niya ang kanyang mga pag-atake. Habang iniisip ni Lo na siya ang may mataas na kamay, ginamit ni Blackbeard ang Dark Fruit, dahilan para magulat si Lo. Sa panig ni Luffy, sinusubukan pa rin nilang makatakas. Laking gulat pa rin nila, dahil anak ni Kuma si Bonnie. Biglang sinira ng cyborg ang isang gusali, na naging sanhi ng pagkahulog sa kanila ng isang malaking piraso ng mga labi. Buti na lang at naharangan agad ito ni Jimbei. Sa puntong ito, tumigil si Bonnie, dahil akala niya ang cyborg na ito ay ang kanyang ama, kaya, hinila siya ni Luffy. Kaya naman, patuloy niyang sinalakay ang mga ito, na pinipilit silang lahat sa isang dead-end na eskinita. Napagtanto ni Jimbei na wala ng paraan, kaya, nagpasya siyang labanan siya. Samantalang si Bonnie ay labis na nag-aalala, kahit na sinabi ni Jimbei na hindi siya ang totoong Kuma, pero sinubukan pa rin ni Bonnie na pigilan sila, at ginamit ang Devil Fruit niya para gawing bata si Jimbei. Nang sasalakayin na siya ng cyborg, bigla siyang umalis. Samantala, sina Luffy at Chopper ay naging matandang lalaki. Dahil binago ang kanilang mga anyo, kaya hindi sila makilala ng cyborg. Nang tatakas na sana sila, biglang sumakit ang likod ni Luffy dahil sa katandaan, at nahulog ito sa pader. Habang hinahanap sila ng cyborg, nakahanap ng ligtas na lugar ang grupo ni Luffy.
Sa puntong ito, si Luffy ay naging isang 70 taong gulang na lalaki, na ginawa siyang mahina at walang kapangyarihan. Samantala, ipinaliwanag ni Jinbei kay Bonnie ang tungkol kay Kuma. Habang narinig niya na si Kuma ay isang malupit na hari, at pinatalsik ng mga tao, na naging dahilan upang siya ay maging isang pirata. Nang maglaon, sumali siya sa revolusyonaryong hukbo, ngunit nahuli si Kuma at naging isang eksperimento ni Vegapunk. Sa kalaunan, naging Warlord of the Sea si Kuma. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Bonnie ang isang espada ng liwanag. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Jinbei na ang kanyang ama ay isang malupit, agad niyang sinalakay ang mga ito, at sinabing, ang aking ama ay hindi isang malupit, na halos maging sanhi ng pagkamatay ng grupo ni Luffy. Ngunit nagulat siya nang malaman niyang isa itong espada ng liwanag. Napagtanto ni Bonnie na sila ay nasa isang junkyard, kung saan ang mga nabigong imbensyon ni Vegapunk ay itinapon. Sa puntong ito, ipinahayag ni Bonnie na tiyak na papatayin niya si Vegapunk, at binalik niya sa normal sina Luffy at Chopper, ngunit si Jinbei lang ang nanatiling nag-transform bilang isang bata. Sa panig ng iba pang mga tripulante ng Straw Hat, kinokontrol ni Lilith ang isang higanteng robot upang ibalik sila sa base, na labis na nasasabik sa lahat, dahil lumilipad sila sa isang higanteng robot. Ipinaliwanag ni Lilith na ang robot ay nilagyan ng mga anti-gravity device, at karagdagang thrusters sa likod. Kaya, maaari itong lumipad, na nagpapasigla kay Franky. Sa sandaling ito, nakapasok na sila sa lungsod, na ikinagulat ni Usopp, dahil ito ay napakamoderno. Gayunpaman, dinala sila ni Lilith sa isang isla sa itaas. Sinabi niya na sa ulap ay ang sentro ng pananaliksik na tinatawag na Labo Face. Habang nasa ibaba ang construction site, kung saan nakatira ang maraming manggagawa at research staff. Kaya, dinala sila sa sentro ng pananaliksik, na ikinatuwa ni Franky. Samantala, nagpa siya sina Zoro at Brook na manatili sa barko, dahil walang tiwala si Zoro kay Lilith. Ngunit nakita ng grupo ni Nami na kamangha-mangha ang mga ulap sa lugar na ito. Ipinaliwanag ni Lilith na kontrolado nila ang mga emisyon sa isla. At ginawa itong Cloud Island at Cloud Sea, para maging katulad ito ng Sky Island ng Skypiea. Ngayon, sinabihan sila ni Lilith na pumunta sa dressing room, na ikinatuwa ng lahat. Sina Robin at Nami ay nagsimulang pumili ng mga damit para sa kanilang sarili. Kaya, pareho silang nagbago sa napakagandang mga damit, na nagustuhan ng lahat, dahil ang kanilang mga damit ay napakagaan at komportable. Habang sina Zoro at Brook ay nanatiling may pag-aalinlangan sa lugar na ito, dahil ito ay pag-aari ng world government. Kung ang grupo ni Nami ay makatagpo ng panganib, si Zoro ay agad na pupunta at sasagipin sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon din si Caribou. Nangako pala si Luffy na tutulungan siyang makatakas mula sa Wano. Kaya, pinalayas siya ni Zoro, na ikinatakot niya, dahil ang lugar na ito ay pag-aari ng world government. Samantala, ang grupo ni Nami ay patuloy na nasa sabik, habang ginalugad nila ang Institute ng Pananaliksik. Bigla nilang nakita si Lilith na naglalakad sa isang pader na ikinagulat nila. Kaya, sinubukan ni Sanji na dumaan dito bilang pader, at nang makita nilang ligtas siya, sumunod ang lahat. Gayunpaman, nang dumaan si Usopp ay naging isang bakal na pinto. Sa puntong ito, hindi na nila mahanap si Lilith. Biglang nagsimulang makipag-usap sa kanila si Vegapunk Edison, at ginabayan ang buong grupo sa pamamagitan ng Research Institute. Naisip ni Nami na baka may kayamanan dito. Kaya, nakarating sila sa isang silid na maraming pinto. Binuksan ni Edison ang isa sa mga pinto, na ikinagulat ng buong grupo dahil si Jinbei iyon. Kaya, akala ng lahat ay anak siya ni Jinbei. Sa hindi inaasahan, tumayo siya at naghanda sa pag-atake sa kanila. Samantala, nakikipag-usap si Vegapunk Shaka kay Dragon. Sinabi ni Vegapunk, malapit na akong mamatay. Ngunit naisip ni Dragon na nagbibiro siya. Sa sandaling ito, sinalakay ni Seraphim Jinbei ang grupo ni Nami. Kaya, napagtanto ni Usopp na sila ay nalinlang, kaya naman madali silang nakapasok dito. Nakilala ni Nami na hindi si Jinbei ang nakatayo sa harapan nila, kaya nagpa siya silang labanan siya. Bigla niyang inihayag ang kakayahang lumangoy, at nakilala ni Franky na ang kakayahang ito ay kay Senyor, isang subordinate ni Doflamingo. Kaya, agad niyang sinunggaban si Nami, na nag-alala sa buong grupo, at nagsimulang hindi magustuhan si Vegapunk. Galit na galit si Sanji, kaya, agad niya itong sinipa ng isang malakas na pagtama, dahil naglakas loob siyang salakayin si Nami. Sa puntong ito, nagalit din si Robin, kaya, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, lumikha ng isang higanteng katawan at inatake siya. Ngunit napigilan niya ang magkasunod na pag-atake nito, at agad na sumugod kay Robin. Kaya, agad siyang binaril ni Usopp.
Akala niya ay natamaan niya ang kanyang target. Sa hindi inaasahan, nawala si Seraphim Jimbei. Pagkatapos, sumulpot siya sa likod ni Yusuf at hinawakan siya. Agad na ginamit ni Frankie ang kanyang laser beam para iligtas si Yusuf. Nakilala ni Vegapunk 03 ang lakas nito, ngunit wala siyang oras para balaan si Seraphim Jimbei na iwasan ito. Siya pala si Vegapunk Edison. Nakapagtataka, nagawa itong iwasan ni Seraphim Jimbei. Napagtanto nila na ang kopya ni Jimbei na ito ay napakalakas, hindi katulad ng mga ordinaryong pasifista. Sa puntong ito, galit na galit si Lilith kay Edison, dahil napakataas ng presyo ng Seraphim, at ginamit niya ito bilang eksperimento sa grupong Straw Hat. Ngunit pareho pa ring nais na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanila, habang si Vegapunk 04 ay nangongolekta ng kanilang data ng labanan, upang mapabuti ang Seraphim. Ang pagkakita kay Seraphim na nakakuha ng mga bagong kasanayan, ay labis siyang naging masaya. Kaya, ipinagpatuloy nila ang pakikipaglaban ni Seraphim sa grupo ni Nami. Sa panig ni Vegapunk 06 na pinangalan ng York, kakagising niya lang. Nakaramdam siya ng gutom, agad niyang kinain ang cake. Habang nagtatrabaho ang iba pang Vegapunks, napuno agad sila ng enerhiya. Lumalabas na ang lahat ng Vegapunks ay magkakaugnay. Pinangasiwaan ni York ang pagkain, upang bigyang kapangyarihan ng iba pang Vegapunks. Biglang sumakit ang tiyan ng lahat ng miyembro ng Vegapunk. Matapos gamitin ni York ang banyo, bumuti ang pakiramdam nilang lahat, kaya, ipinagpatuloy nila ang kanilang trabaho. Lumalabas na ang gawain ni York ay kumain, dumumi, at matulog. Sa puntong ito, tumawag si Shaka sa kanila, at inihayag ang susunod na plano. Habang inaatake pa rin ni Seraphim Jimbei ang grupo ni Sanji, biglang sumulpot si Shaka. Agad niyang kinuha ang kontrol sa mga damit na suot nila, dahilan para hindi makagalaw ang buong grupo. Habang naghahanda si Seraphim Jimbei sa pag-atake sa kanila, inutusan siya ni Shaka na huminto. Sinabi ni Shaka na tapos na ang eksperimento, na ikinagalit ng grupo ni Lilith, dahil nagsasaya pa sila. Habang hindi alam ng grupo ni Sanji kung sino ang taong ito, kaya, nagpakilala siya, "Ako si Vegapunk Shaka." At ipinaliwanag niya na ang mga sapatos na suot nila ay kontrolado ng magnet, kaya, hindi na nila ito mapigilan pa. Napagtanto ni Robin na sila ay nahuli. Sa sandaling ito, napansin ng lahat na maraming Vegapunk dito. Sa panig ni Luffy, naghahanap sila kung ano ang makita. Sa basurahan na ito, mayroon bang anumang imbensyon na magagamit? Habang tinanong ni Shaka ang lahat, "Nakikita mo ba ang islang ito na kahawig ng isla ng hinaharap?" Na ikinatuwa ni Frankie, sinasabi na ito talaga ang isla ng hinaharap, dahil ang lahat ng teknolohiya dito ay kamangha-mangha. Pero sinagot sila ni Shaka, ito ang nakaraan, na ikinagulat ni Frankie. Ipinaliwanag ni Shaka na ang Egghead ay kabilang sa isang sibilisasyon mula 900 taon na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, natagpuan ni Luffy ang isang magandang bagay, na nagpasaya kay Chopper. Isa pala itong higanteng robot. Nagulat din sina Bonnie at Jimbei, hindi sila makapaniwala na makakagalaw ang robot na ito noon. Hindi maintindihan ng grupo ni Nami, bakit nagkaroon ng modernong lungsod na tulad nito, 900 taon na ang nakalilipas. Kahit na sinabi ni Shaka na ito ay isang hypothesis lamang, ngunit mayroong isang higanteng robot sa basurahan na nagpapatunay sa hypothesis na ito. Agad na nakilala ni Robin, ang higanteng robot na iyon ay nilikha mula sa Void Century. Sinabi ni Shaka na iyon ay dahil masyadong alam ng hometown ni Robin, Ohara, ang mga sekretong ito, kaya, sila ay winasak ng world government. Lumalabas na ang Void Century ay isang salungatan sa pagitan ng isang advanced na bansa, at ng 12 kaharian. Sa wakas, natalo ang bansang iyon. Pagkatapos, itinatag ang world government, upang pigilan ang sinuman na magmana ng kalooban ng dakilang kaharian na iyon. Binura pa nila ang bansang iyon sa kasaysayan. Nang sabihin ni Shaka na mabubura ang mga nakakaalam ng mga lihim na ito ay agad na natakot sa kanila, dahil inihayag niya ang sikretong ito sa kanila ng buo. Mukhang interesado si Vegapunk sa lihim na ito. Nang makita ang matinding interes ni Vegapunk sa sikretong ito, hindi alam ni Robin kung saang panig siya. Ito ay lumalabas, natuklasan niya ang lahat ng mga lihim na ito sa kanyang sarili. Kung siya ay magsasalita, siya ay lilipulin din ng pamahalaang pandaigdig. Tanong ni Robin, paano mo nalaman ang sikretong ito? Dahil lahat ng sikreto sa Ohara Island ay nabura, at si Robin lang ang nakaligtas, kaya, siya ay patuloy na tinutugis ng world government. Lumalabas na pagkatapos na sirain ang Ohara, dumating si Vegapunk sa islang iyon, dahil kaibigan niya si Professor Clover. Noong bata pa si Professor Clover, palagi niyang sinasaliksik ang Void Century,
at naglakbay siya sa buong mundo para maghanap ng mga dokumento tungkol dito. Ilang beses pa siyang nahuli ng hukbong dagat. Sa kalaunan, siya ang naging pinakatanyag na arkeologo sa mundo, at bumalik sa Ohara, ginawang sentro ng arkeolohiya ang islang ito. Ngunit napansin ito ng pamahalaang pandaigdig, at inutusan ang hukbong dagat na salakayin ang islang ito. Dahil doon, lalong naging sigurado si Professor Clover. Sa kanyang pagkaunawa sa mga batong poneglyph, alam niya na ang Great Kingdom ay isang napakaunlad na bansa, at mayroon itong napakalaking kapangyarihan. Kaya, ang lahat ng impormasyon tungkol dito ay itinago ng pamahalaang pandaigdig. Napagtanto niya na ang mga sinaunang armas ang kanilang pangunahing banta. Kaya, agad nilang inatake si Professor Clover, dahil marami siyang alam tungkol sa Great Kingdom, kahit na sinira pa nila ang buong isla ng Ohara, upang itago ang lahat ng mga lihim tungkol sa Void Century. Nang dumating si Vegapunk, ang islang ito ay ganap na nawasak ng apoy. Ngunit natuklasan niya sa kaloob-looban ng isla, maraming libro ang nakatago sa isang lawa. Lumalabas na bago sila mamatay, sinubukan nilang itapon ang mga librong iyon sa lawa, upang protektahan ang pamana na ito para sa hinaharap. Dahil dito, hindi napigilan ni Vegapunk ang luha nang makita niya ito. Kaya, naalala ni Robin ang kanyang ina. Bago siya namatay, sinubukan niyang protektahan si Robin, para patuloy niyang mapangalagaan ang kasaysayan bilang kayamanan ng sangkatauhan. Sabi ng kanyang ina, "Mabuhay ka, Robin," na nagpaiyak kay Robin. Sa puntong ito, galit na galit ang grupo ni Nami, dahil binanggit ni Shaka ang masakit na nakaraan ni Robin. Kaya, sinabi ni Robin kay Shaka, tama ang kanyang haka-haka tungkol sa pagkakaroon ng Great Kingdom. Lumalabas na hindi si Vegapunk ang may hawak ng mga librong iyon, ngunit sa araw na iyon, nakita niya si Dragon. Sa panig ni Luffy, ini-inspection pa rin nila ang sinaunang makina, ngunit gaano man sila kahirap tumingin, hindi nila maisip kung paano ito sisimulan. Nang makitang nagloloko lang sina Luffy at Chopper, hindi maintindihan ni Bonnie ang kanilang ginagawa. Sa puntong ito, hinanap ni Luffy kung saan-saan ngunit hindi niya makita ang switch, na ikinadismaya niya. Iniisip nila na ang robot na ito ay kinokontrol ng boses. Kaya, patuloy silang sumisigaw ng iba't ibang pangalan. Akala ni Bonnie ay nagloloko lang sila. Nakapagtataka, nag-react ang robot, ngunit may nakita silang na-trap sa loob ng makina. Lumalabas na matanda na pala ito, kaya, agad siyang hinila ni Luffy palabas. Sa sandaling iyon, nagtanong siya, "Anak ka ni Dragon, hindi ba?" Biglang nagalit si Bonnie at napagtanto na siya ay si Vegapunk. Nang makita siyang nakakalipad, natuwa si Luffy. Kaya, sinubukan din nina Luffy at Chopper na i-flip ang switch, at agad silang lumipad sa langit. Siya pala si Dr. Vegapunk, ang pinakadakilang isip sa mundo. 22 taon na ang nakalilipas, matapos ang ganap na pagkawasak ng Ohara Island, dumating si Vegapunk sa isla. Bagamat lahat ng tao sa isla ay namatay na, ngunit napagtanto ni Vegapunk na sila ay nanalo, dahil pinrotektahan nila ang mahahalagang aklat ng pamana ng Ohara. Bigla, nakita niya ang mga higante na iniipon ang mga libro dito, na ikinagulat ni Vegapunk kung ano ang kanilang ginagawa. Nang makita silang inalis ang mahahalagang aklat na ito, nag-alala si Vegapunk. Biglang lumitaw si Dragon. Sa oras na ito, siya ay 33 taong gulang lamang. Lumalabas na magkaibigan pala sila. Napansin ni Dragon na umuunlad ang ulo ni Vegapunk. Tanong ni Vegapunk, "Bakit ka nandito?" Bumisita pala si Dragon kay Professor Clover, na ikinalulungkot nilang dalawa para sa kanya, dahil siya ay isang mahusay na tao. Ngunit hindi rin alam ni Dragon kung ano ang ginagawa ng mga higanteng ito. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi nila ninanakaw ang mga libro. Sila ay mga higante mula sa Elbaf, at ang kanilang kapitan ay isang misteryosong figura, na sugatan ang palibot. Sa puntong ito, sinisi ni Dragon si Vegapunk, dahil nagtatrabaho siya sa world government, ngunit tumanggi siyang sumali sa freedom fighters ni Dragon. Naniniwala si Vegapunk na, kahit na ang freedom fighters ay magkakaroon ng karagdagang lakas at talino sa kanya, hindi pa rin niya matutulungan ang mga ito na talunin ang world government, dahil masyadong mahirap ang freedom fighters ni Dragon. Ngunit sinabi ni Vegapunk, magkakaroon pa rin ng mga tao sa Marines na makikinig sa iyo. Nagalit si Dragon, dahil ang gobyerno ng mundo ay masyadong walang awa. Kahit na walang ginawang masama ang mga taga-Ohara, walang awa pa rin silang nilipol. Kaya, determinado si Dragon na bumuo ng hukbo, na maaaring lumaban sa pamahalaan ng mundo at sinabing, "Babaguhin ko ang mundong ito." Pagkatapos ay nakipagtulungan si Dragon kina Ivankov at Kuma, upang magtatag ng isang revolutionary army na yayanig sa mundo. Matapos marinig ang buong kwento ni Vegapunk at Shaka,
nagulat ito sa grupo ni Nami. Napagtanto ni Frankie na si Kuma ay talagang isang napakabuting tao, dahil minsan niyang nailigtas ang mga tauhan ni Luffy. Sinabi sa kanila ni Shaka, minsan ay pumunta si Vegapunk sa Elbaf upang makipagkita sa pinuno ng higanteng tribo, at binasa niya ang lahat ng mga libro doon. Kaya, ang lahat ng kaalaman ng Ohara ay nasa kanyang ulo. Sa sandaling ito, napagtanto ni Robin na ang pinuno ng higanteng tribo ay si Sol, na nagpasaya sa kanya, dahil buhay pa si Sol. Biglang gumalaw ng kusa ang sapatos nila. Sabi ni Shaka, may ipapakita ako sa iyo. Sa panig naman ni Luffy, excited pa rin siya, dahil nakakalipad siya. Nanatiling interesado si Chopper tungkol kay Vegapunk, habang nagtanong si Bonnie, ano ang nangyari sa iyong ulo? Sumagot si Vegapunk, pinutol ko ito. Lumalaki na pala dati ang ulo ni Vegapunk na kasing tangkad ng isang higante. Tinanong ni Chopper, bakit siya nabubuhay pa? Lumalabas na kumain siya ng brain fruit, na nagpapahintulot sa kanyang utak na mag-imbak ng walang limitasyong kaalaman, at ito ang naging pinakamalaking utak sa mundo. Kaya nagtanong si Luffy, pinutol mo ang utak mo, baliw ka ba? Lumalabas na ang mansana sa kanyang ulo ay isang antena, at ang Punk Records Island ay ang kanyang pasilidad sa imbakan ng utak. Kaya, maaari itong kumonekta sa kanya kung nasaan man siya. Sa puntong ito, ipinaliwanag niya, ang babaeng Atlas na nakasalubong nila, isa ito sa 6 na kopya niya sa islang ito. Si Shaka ay isang mahinaong tao, na kumakatawan sa kabutihan. Si Lilith ay isang taong mahilig magnakaw, na kumakatawan sa kasamaan. Si Edison ay isang inventor, na kumakatawan sa pag-iisip. Si Pythagoras ay isang mausisa na tao, na kumakatawan sa karunungan. Si Atlas ay isang marahas na tao, si Atlas ay kumakatawan sa karahasan. At si York ay isang matakaw, na kumakatawan sa kasakiman. Ang 6 na individual na ito ay kumakatawan sa 6 na personalidad ni Vegapunk. Sila ay nakasynchronize at konektado, nagbabahagi ng mga karanasan sa isa't isa araw-araw, sa pamamagitan ng Punk Records. Walang maintindihan si Luffy. Sa kabila noon, mukhang excited pa rin siya. Ngunit si Bonnie ay nagtataglay pa rin ng matinding sama ng loob kay Vegapunk, dahil handa niyang isakripisyo ang lahat para sa science, at ginawang walang pusong sandata ang kanyang ama. Kaya, binantaan niya si Vegapunk na ibalik sa normal si Kuma. Ngunit sinabi niya na ang espadang ito ay umaakit ng isang pulutong ng mga insekto dito. Bigla, lumitaw ang isang pulutong ng mga insekto, na nagpasindak kay Bonnie. Sa panig ni Shaka, dinala nila ang grupo ni Nami sa surveillance room, at nakita nila ang grupo ni Luffy. Samantala, hinimatay si Bonnie. Lumabas na takot pala siya sa mga insekto. Nahulaan din ni Vegapunk na si Bonnie ay may matinding galit sa kanya. Bigla niyang tinanong si Luffy, may nakita ka bang dragon na katulad ni Kaido sa Wano? Nakilala ni Luffy na si Momo iyon. Lumalabas na ang devil fruit pala na kinain ni Momo ay ang nabigo na produkto ni Vegapunk. At gumugol siya ng 20 taon sa pagsasaliksik sa lineage factor ni Kaido, upang bumuo ng artificial na devil fruit na iyon. Ngunit nalaman ni Luffy na ang devil fruit ay napakalakas, hindi katulad ng isang nabigong produkto. Tanong ni Vegapunk, anong kulay ng dragon na iyon? Pink, na agad namang ikinadismaya ni Vegapunk, dahil iba ang kulay nito kay Kaido. Sa puntong ito, nagtanong si Luffy, nilikha mo ba ang robot na ito? Kaya, ipinaliwanag niya, ito ang maalamat na robot mula 200 taon na ang nakalilipas. Sa labas ng Egghead, inutusan ng world government ang CP0 na alisin si Vegapunk. Sa puntong ito, tinanong ni Luffy si Vegapunk, maaari bang gumalaw ang Iron Giant na ito? Kaya, sinabi niya sa kanila, inatake ng Iron Giant na ito ang Holy Land Merishwa 200 taon na ang nakalipas. Kung magising ito, muli nitong sasalakayin ng The Holy Land Merishwas na ikinatakot ni Chopper. At ibinunyag niya, ang Iron Giant na ito ay nilikha 900 taon na ang nakalipas, na ikinagulat ng grupo ni Luffy. Habang si Luffy naman ay sobrang excited. Gusto niyang gisingin ang robot na ito. Tinamaan pa ni Luffy ang ulo ng Iron Giant. Habang si Jinbei ay hindi maintindihan kung bakit inatake ng Iron Giant ang Merishwas, ngunit hindi rin alam ni Vegapunk. Nabalitaan niya lang ito 200 taon na ang nakalipas, noong inatake ng Iron Giant ang Merishwas, naubusan ito ng energy, kaya, hindi ito masyadong nagdulot ng pinsala sa Merishwas. Ngunit para sa mga siyentipiko, ito ay isang magandang pagkakataon, dahil ang Iron Giant na ito ay napakahusay na teknolohiya. Mas lalo nitong ikinaintriga si Luffy. Sinabi ni Vegapunk na hindi rin niya alam kung saan nanggaling ang Iron Giant na ito, at iniutos ng world government na sirain ito.
Ngunit sinubukan ng mga siyentipiko na protektahan ang Iron Giant na ito, at ilagay ito dito. Kahit ang world government ay hindi alam ito. Sa puntong ito, agad na sinabi ni Luffy kay Vegapunk na ibalik ito, kaya, makokontrol niya ito at gawing sarili niyang robot. Ngunit hindi pa rin magawa ni Vegapunk. Sa puntong ito, labis na nagulat si Vegapunk, dahil natagpuan ng grupo ni Luffy ang lihim na tambakan ng basura. Paliwanag ni Luffy, napadpad sila dito sa pamamagitan ng pader. Habang sinusundan pa rin ng grupo ni Robin si Luffy, at narinig na rin nila ang buong kwento. Nagulat ito kay Nami, dahil hindi niya alam kung sino ang gustong atakihin ang Celestial Dragon. Hindi maintindihan ni Frankie kung bakit nakapasok ang Iron Giant sa Mary Schwartz. Akala ni Sanji ay kamukha ito ng robot na nagdala sa kanila dito. Ipinaliwanag ni Shaka na ito ay nilikha batay sa Iron Giant. Ngunit sa kasalukuyan, hindi pa rin nila maibabalik ang enerhiya nito, na ikinagulat ng lahat, dahil kahit si Vegapunk ay hindi magagawa ito. Paliwanag ni Shaka, dahil ang Iron Giant ay gumagamit ng kakaibang pinagmumulan ng enerhiya mula sa nakaraan, kaya, hindi nila ito maibabalik. Sa sandaling ito, napansin nila si Bonnie. Sa hindi inaasahan, kasama niya ang grupo ni Luffy sa paglalakbay. Nang makitang hindi pa rin nagigising si Bonnie, naalala ni Vegapunk si Kuma, at nakonsensya siya kay Bonnie. Kaya naman, agad siyang sinabihan ni Luffy na lumuhod at humingi ng tawad kay Bonnie. Sabi niya, may importante daw siyang gustong ibigay kay Bonnie. At tinanong ni Vegapunk si Luffy, maaari mo ba akong tulungan makaalis sa Egghead? Sa labas ng Egghead, ang grupo ni Lucci ay sumusulong. Pagkatapos ay nakita nila ang mga higanteng halimaw. Nakilala niya ang mga ito bilang mga bantay ni Vegapunk, kaya, agad na inutusan ni Lucci na atakihin sila. Nang makitang natalo na nila ang mga dambuhalang halimaw, agad na ipinaalam ni Pythagoras kay Shaka, na ang world government ay nagpadala ng CP0 dito, na ikinabahala ng grupo ni Nami, dahil alam nilang si Lucci ang dumating. Ngunit sinabi ni Lilith na ang pagbibigay lamang ng Straw Hat Pirates kay Lucci ay sapat na ginagawang takot ang lahat. Sa sandaling ito, gumawa ng desisyon si Shaka, lalaban sila sa world government. Sa panig ng Revolutionary Army, sinusubukan ni Kuma na umalis, habang sinusubukan ng lahat na ayusin siya, na ginagawang palaisipan sa mga tao kung ano ang sinusubukang gawin ni Kuma. Bigla, sinubukan ni Kuma na tumakas, na nagdulot ng pag-aalala para kay Dragon at Ivankov. Kaya, agad nilang sinubukang pigilan siya, ngunit agad na ginamit ni Kuma ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para umalis. Sa puntong ito, hiniling ni Pythagoras na ibalik ni Lucci si Seraphine sa kanila, at sinabihan siyang umalis kaagad sa isla. Sa sandaling ito, sinabi ni Lucci na narito siya upang imbestigahan ang pagkawala ng Cypher Paul. Nagalit ito kay Lilith, na pagtanto niyang nagsisinungaling sila. Sa panig naman ni Luffy, nagulat sila, gusto na kasi umalis ni Vegapunk, samantalang parang proud na proud pa. Ipinakilala niya sa kanila na ang islang ito ang siya ang nagtayo. Sa kabila ng maraming beses na humarap sa kakulangan sa lakas tao at budget, sa wakas ay nagawa niyang itayo ang islang ito ng hinaharap. At ang kanyang pangarap, ay lumikha ng isang mundo na binibigyan ng libreng enerhiya, na makakatulong sa mundo na maging malaya sa digmaan. Ngunit ganap na hindi interesado si Luffy. Ngayon lang niya sinabi sa kanila, ang dahilan kung bakit gustong umalis ni Vegapunk sa islang ito, gusto niyang i-unlock ang sikreto ng Void Century, para hanapin ang pinagmumulan ng kapangyarihan nitong Iron Giant. Ngunit kung gagawin niya, siya ay mapapawi ng world government tulad ni Ohara. Biglang sinalakay ang lungsod. Habang sinusubukang itaboy ni Pythagoras si Lucci, sa sandaling ito, inutusan ni Lucci ang lahat ng nasa barko, na iiwan nila ang barko at papasukin ang Egghead, iiwan ang barko dito bilang pain. Kaya, si Seraphine Kuma ay nag-teleport sa kanila sa isla, at sinalakay ng mga halimaw sa dagat ang barko. Sa panig ni Luffy, inakala nilang inaatake ang lungsod, ngunit sinabi ni Vegapunk na nasa labas ng isla ang pagsabog. Napagtanto niyang dumating na ang CP0, habang iniisip lang ni Luffy na wala silang pinagkaiba sa CP9. Pagkatapos ay ipinaalam ni Jinbei kay Luffy, mas malakas sila kaysa sa CP9. Sa puntong ito, nakapasok na si Lucci sa lungsod. Naintriga sila ng husto, dahil masyadong moderno ang lungsod. Kinilala rin sila ng mga empleyado dito bilang CP0. Napansin din ng grupo ni Shaka na nakapasok na sila sa syudad, kaya nag-alala ang lahat, dahil talagang si Lucci ang lalaking ito. Desidido si Sanji na protektahan si Robin sa pagkakataong ito. Habang si Shaka ay nagtataka, kung paano sila nakapasok dito, dahil ang kanilang barko ay nawasak ng mga halimaw sa dagat sa labas.
Iniisip ni Pythagoras na ito ay dahil sa kapangyarihan ni Seraphim Kuma. Napagtanto ni Shaka na inabandona nila ang barko. Napagtanto na handa silang magsakripisyo sa islang ito, agad niyang ipinaalam sa lahat, na sinabihan si Atlas na bumalik sa laboratorio, at inutusan si Sentomaru na ilikas ang lahat. Sa sandaling iyon, inilabas niya ang lahat ng Seraphim. Ang Seraphim number 1 pala ay si S-Hawk, isang bersyon ni Mihawk. Ang Seraphim number 3 ay si Snake, isang bersyon ni Boa Hancock. Ang Seraphim number 4 ay si S-Shark, isang bersyon ni Jimbei. Kaya naman, inutusan niya ang mga Seraphim na sumalakay. Napagtanto ni Vegapunk na ang pamahalaang pandaigdig ay nag-utos sa kanyang pagpatay, kaya, gusto niyang alisin siya ni Luffy sa islang ito. Agad namang sumang-ayon si Luffy, dahil nakikita niyang nakakaintriga ang kanyang ulo. Ngunit una, nais ni Vegapunk na dalhin si Bonnie sa Labo Face, at sinabi niya kay Luffy na gamitin ang lumilipad na rocket upang makarating doon. Nasa sabik nito si Luffy, ngunit agad na nawala si Vegapunk. Sa panig ng CP0, nakita nila ang higanteng dragon, dahilan upang sila ay matakot. Kaya, nagpa siya si Kako na labanan ito. Nang umatake ang dragon, lumipad din siya para salakayin ang dragon. Sa hindi inaasahan, ang kanyang pag-atake ay dumaan sa dragon. Sinabi ni Stacy na isa lamang itong 3D na imahe, at nawala ang dragon. Kaya, agad na lumipad si Kako sa Labo Face sa itaas ng mga ulap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad siyang nahulog sa bitag at sumabog. Ipinaliwanag ni Stacy, ang Labo Face ay protektado ng isang solid defense system. Kaya, sinabihan niya si Lucci na huwag maliitin si Vegapunk. Biglang tumakbo si Atlas para itaboy sila, na ikinagulat ni Kako. Sinabi ni Stacy na isa siya sa mga clone ni Vegapunk. Nang makitang sasalakayin ni Atlas si Lucci, nag-alala ang grupo ni Nami, at sinabihan siya ni Shaka na huminto. Ngunit si Atlas ay matigas pa rin na tumanggi na makinig sa kanya, na ikinagulat ni Lucci, dahil si Vegapunk ay may hangal na clone. Kaya, inilabas niya ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, nagpas siyang labanan si Atlas. Nang umatake si Atlas, nagawa niyang umiwas, at agad na ginamit ang Rokugan para salakayin siya. Sa isang bigwas lang, natalo niya si Atlas, dahilan para sumabog ang ulo nito. Sa sandaling ito, binalaan ni Shaka ang lahat, sinabihan niya silang tumakas. Habang masayang naghahanap ang grupo ni Luffy sa rocket ni Vegapunk, bigla niyang nakita ang grupo ni Lucci, na ikinagulat nila, hindi maintindihan kung bakit siya pumunta dito. Habang balak ni Lucci na hulihin si Luffy, binalaan siya ni Kako, isa na si Luffy sa 4 na emperador, kaya, wala silang magawang kalokohan. Biglang nakita ni Luffy ang isang Saibot na natalo. Habang tumatakbo siya palapit, sa kanya lang napagtanto na si Atlas pala. At kanina, binigyan niya sila ng pagkain. Nang makitang nasugatan ng husto si Atlas, kaya, nagtanong si Luffy, ginawa mo ba ito sa kanya? Sumagot si Lucci, ito ang gawain ng pamahalaang pandaigdig. Ngunit walang pakialam si Luffy, dahil binigyan siya ni Atlas ng pagkain. Kaya, nagpa siya si Luffy na labanan si Lucci. Sa panig ng Marine Headquarters, nang malaman ni Akainu na si Luffy ay nasa Egghead, nagalit siya ng husto. Ngunit ang world government ay nagpadala ng CP0 doon. Ngayon, nag-aalala si Akainu na si Vegapunk ay papanig sa Straw Hats. Kaya, nagsimulang umalis si Kizaru patungong Egghead, upang pigilan ang pakikipagtulungan sa pagitan ni Luffy at Vegapunk. Inutusan ni Akainu ang kanyang mga nasasakupan na ipaalam kay Lucci, siya ay dapat naganap na hindi makipag-ugnayan kay Luffy bago dumating ang hukbong dagat. Sa panig ng Egghead Island, lahat ay natatakot pa rin. Kaya, sina Jimbei at Chopper ay naglalayong kunin sina Bonnie at Atlas, habang si Luffy ay naghahanda upang labanan si Lucci. Sa kabila ng pag-alam na si Luffy ay naging isang Yonko, si Lucci ay nananatiling hindi napigilan. Pinayuhan ni Jimbei si Luffy na hindi ngayon ang oras para makipaglaban. Ngunit nagpa siya pa rin si Luffy na labanan siya, dahil ang mga nagawa niya dito ay hindi maaaring palampasin. Kaya, agad na inatake ni Luffy si Lucci, ngunit nagawa niyang harangan ito. Patuloy ang pag-counter-attack ni Lucci kay Luffy, kaya, ginamit nilang dalawa ang hockey para labanan ang isa't isa. Sa hindi inaasahan, naitulak ni Lucci si Luffy, ngunit hindi pa rin ito gaanong nakakaapekto sa kanya. Sa puntong ito, naguluhan si Lucci sa wanted poster ni Luffy, na mukhang kakaiba. Kaya, nagpa siya si Luffy na ipakita sa kanya ang kanyang bagong estado. Pagkatapos ay inactivate ni Luffy ang awakening power ng kanyang Devil Fruit. Pakiramdam niya ay parang drum ang pintig ng kanyang puso. Inactivate niya ang Gear 5, pinaputi ang buhok. Naramdaman ng lahat ang napakalaking kapangyarihang ito,
habang si Lucci ay lubos na nasiyahan, nang makita ang bagong lakas ni Luffy. Nagulat din sina Chopper at Jinbei, at napagtanto nila na ito ang estado ng Gear 5 ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumugod si Luffy patungo kay Lucci sa hindi kapani-paniwalang bilis, at agad niya itong pinauntog sa pader. Nang makita ang lakas na ito ni Luffy, nagulat ang lahat, ngunit natagpuan siya ni Stacy na medyo hangal. Napagtanto din ito ng grupo ni Nami, na ito ang kapangyarihang ginamit ni Luffy para talunin si Kaido, na ikinagulat ni Shaka. Kaya, ipinadala niya ang impormasyon kay Vegapunk. Sa sandaling ito, kaya pang tumayo ni Lucci. Nang makitang napakasaya ni Luffy, hindi siya komportable. Kaya, nagpa siya siyang i-activate din ang awakening power ng Devil Fruit niya, na ikinagulat ni Luffy, dahil ito ang awakened form ni Lucci. Pagkatapos ay sinugod niya si Luffy sa napakabilis na bilis. Napagtanto ni Shaka kapag nagising ang isang Zone Fruit, mananakaw ito sa personalidad ng gumagamit. Mabilis niyang inatake si Luffy, ngunit nakaiwas siya, kahit na inaasar pa siya, na ikinagalit niya. Hinahabol si Luffy sa buong lungsod, ngunit hindi pa rin niya nagawang tamaan si Luffy. Bigla ring tumakbo si Vegapunk sa surveillance room, dahil gusto rin niyang makita ang estado ng Warrior of Liberation ni Luffy. Kaya naman, agad siyang humingi ng impormasyon sa kanila tungkol dito. Ngunit alam lang ng grupo ni Nami na ang kapangyarihang ito ay nagmula sa Gomu Gomu no Mi, na ikinagulat ni Vegapunk. Dahil sa kanyang encyclopedia, walang Devil Fruit na may pangalang Gomu Gomu, na ikinagulat ng lahat. Nang makitang napakaganda ng estado ng Gear 5 ni Luffy, natuwa si Vegapunk, at naunawaan niya ang lahat. Kaya, sinabi niya sa lahat, na ang anyo ni Luffy na ito ay kahawig ng isang sinaunang Diyos. Nagulat ito kay Robin. Sinabi ni Vegapunk na ang Warrior of Liberation ay madalas na gumaganap bilang isang payaso, upang magdala ng kagalakan sa lahat. Tinatawag nila siyang Sun God Nika. Gayunpaman, hindi alam ni Nami ang pangalang ito, Nika, dahil nabura na siya sa kasaysayan ng world government. Ipinaliwanag ni Vegapunk na hanggat may mga taong nananabik sa kanya, hinding-hindi mawawala ang Sun God Nika. Kaya't ang pananabik na iyon ay naging isang Devil Fruit, at isinasama nito ang pagnanais ng sangkatauhan para sa ebolusyon. Habang patuloy na inaatake ni Lucci si Luffy, hindi siya makakatama sa kanya. Ipinaliwanag ni Vegapunk sa lahat, kahit na ang mga kapangyarihan ng Devil Fruit ay ipinagkaloob ng kalikasan, ngunit ito ay may kasamang parusa, na kung saan ay ang dagat. Habang nagpalitan ng malalakas na suntok sina Luffy at Lucci, dahilan para mapaatras ang dalawa, ipinaliwanag ni Vegapunk ang kanyang buong teorya tungkol sa Devil Fruits, na ikinagulat ng lahat. Hindi nyo ba nakitang kaakit-akit ang mundong ito? Sinusubaybayan ni Sentamaro ang labanan sa pagitan ni Luffy at Lucci, na ikinagalit niya, dahil hindi ito ang lugar para sa mga labanan sa pagitan ng world government at mga pirata. Biglang nakipag-ugnayan sa kanya si Vegapunk. Inipon na pala niya ang lahat ng Seraphim para tulungan ang CP0, pero sinabi ni Vegapunk na hinahabol siya ng CP0, kaya, ang CP0 ang kalaban nila. Pinaalalahanan niya si Sentamaro na may utang siya sa kanya minsan, dahil iniligtas siya ni Vegapunk sa kahirapan noong nakaraan. Kaya, kinailangan ni Sentamaro na tulungan si Vegapunk. Nag-alala ito sa CP0, dahil may kasamang tatlong Seraphim si Sentamaro. Hindi nila inaasahan na uutusan ni Sentamaro si Seraphim Esber, at agad silang inatake ni Esber. Sa sandaling iyon, napagtanto nila, ang mga Seraphim ay palaging sumusunod sa mga utos ng mga may mas mataas na ranggo. Ang pinakamataas ay ang 5 Elders, sumunod ay si Vegapunk, pagkatapos, dumating kay Sentamaro. Panghuli, ito na ang turn ng CP0, kaya, nawalan sila ng kontrol sa Seraphim. Habang si Lucci ay walang humpay na umaatake kay Luffy, si Luffy ay nagsimulang lumaban sa kanya. Sa puntong ito, inutusan ni Sentamaro ang Seraphim na suportahan ang mga tauhan ng Straw Hat. Napagtanto ni Jinbei na sila ay mga kinatawan ng dating 7 Warlords of the Sea. Sa panig ni Luffy, nag-e-enjoy siya sa pakikipaglaban kay Lucci. Siya ay patuloy na umaatake sa kanya ng walang humpay, at si Luffy ay naghatid ng isang malakas na suntok kay Lucci, na pinalipad siya sa isang gusali. Nang makita si Sentamaro, kaya, pumunta agad si Luffy para kausapin siya. Tanong ni Sentamaro, may balak ka bang tulungan si Vegapunk na umalis dito? Tama. Sagot niya, so, madali lang. Biglang napatayo muli si Lucci, at agad niyang sinugod si Sentamaro na ikinabigla niya. Lumalabas na gusto niyang mabawi ang kontrol sa Seraphim. Sa sandaling ito, bumagsak si Sentamaro, na nagpapakonsensya kay Luffy, dahil ang pakikipag-usap sa kanya ay nakagambala kay Sentamaro. Pero sabi ni Sentamaro, wag mo akong maliitin.
Nakita na pala ni Sentamaro si Lucci kanina, pero masyado siyang mabilis, kaya, hindi niya ito nagawang kontrahin. Sa sandaling ito, nakita ni Lucci na hindi pa lubusang natalo si Sentamaro. Biglang sumugod si Luffy para salakayin si Lucci. Gayunpaman, nahuli niya siya, at pinalipad niya si Luffy sa kalangitan. Habang inaatake pa rin ni Seraphim ang mga miyembro ng CP0, kaya, nagpasya siyang kailangan niyang mabilis na harapin si Sentamaro. Sa kabutihang palad, nakabalik si Luffy sa oras. Kaya, agad siyang nagpakawala ng napakalakas na suntok. Diretso niyang hinampas si Lucci sa dingding. Sinusubukan ni na Jinbei at Chopper na palabasin sina Bonnie at Atlas, ngunit patuloy na paikot-ikot si Luffy, kaya, hindi niya mapigilan. Sa hindi inaasahan, tuluyan siyang napunta sa ilalim ng lupa. Habang natatakot ang lahat sa lungsod, mabilis na natalo ni Seraphim S-Hawk ang mga tropa ng CP0. Napagtanto nila na si Seraphim ay masyadong malakas. Ang patuloy na pakikipaglaban ay maglalagay sa kanila sa isang malaking kawalan. Sa panig ni Vegapunk, nakita niyang nasugatan si Sentamaro, na nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalala. Nakita ni Frankie ang kakayahan ni S-Shark sa paglangoy, kaya, agad niyang tinanong si Vegapunk, dahil ang Devil Fruit ability na ito ay kay Senyor Pink. Pumasok sa isip ang mga alaala ni Frankie mula sa pakikipaglaban kay Doflamingo. Kaya, akala niya ay namatay na si Senyor Pink, ngunit sinabi ni Vegapunk na nakakulong pa rin siya sa Impel Down. Napagtanto ni Frankie na maaaring kopyahin ni Vegapunk ang mga kakayahan ng Devil Fruit. Bagamat binanggit ni Vegapunk kanina na ang Zone-type Devil Fruits lang ang maaaring kopyahin, bigla niyang naalala si Caesar, dahil gumawa siya ng Faulty Smile Devil Fruits, na ikinagalit ni Robin, dahil napilitang ngumiti ang mga kumakain ng Smile Devil Fruits. Sa sandaling ito, sinabi ni Vegapunk, ang mga espesyal na Devil Fruit ay maaaring kopyahin lahat, ngunit nangangailangan ito ng maraming pera at oras. Hindi rin siya sigurado kung ang Devil Fruit na ito ay may kakayahan sa paggising, na ikinagulat ng lahat. At sinubukan niyang gumawa ng Logia-type Devil Fruits, ngunit nabigo siya. Gayunpaman, natuklasan niya ang isang paraan upang lumikha ng Paramecia-type Devil Fruits, sa pamamagitan ng pag-aaral ng lineage factor, at pagsasama nito sa katawan ng ibang tao. Lumalabas na ang test tube sa braso ni S-Snake ay resulta nga ng kanyang pagsasaliksik, na ikinagulat ni Frankie, dahil maaari siyang makagawa ng kulay asul na dugo. Sa sandaling ito, ginamit ni S-Snake ang kakayahan ni Boa Hancock, at ginawang bato ang lahat ng mga sundalo ng CP0. Samantala, ginamit ni S-Bear ang kakayahan ni Kuma, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Sinabi ni Vegapunk na ang Seraphim ang pinakamalakas na anyo ng tao sa kasaysayan, na ikinagulat ng lahat, at naunawaan nila kung bakit inalis ang 7 Warlords. Ngunit labis din silang nag-aalala, dahil ang Seraphim ang sandata ng Navy at isang banta sa kanila. Sa sandaling ito, pinilit ni Sentamaro na tumayo, ngunit siya ay labis na nasugatan, habang si Lucci ay hindi pa rin natatalo. Patuloy siyang bumangon at nagpakita sa harap ni Sentamaro. Nagtaka si Lucci kung nasaan si Luffy, ngunit sinabi ni Sentamaro na hindi niya ito kaibigan. Hindi naniwala si Lucci sa kanya at nagpatuloy sa pag-atake kay Sentamaro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik agad si Luffy. Pati ulo niya ay napakalaki na ikinagulat ni Lucci. Agad siyang inatake ni Luffy, ngunit nakaiwas siya. Kaya, kumilos siya ng napakabilis, naghahanap ng pagkakataon na salakayin si Luffy. Ngunit kinagat niya ang isang bato para barilin ito, dahilan para tuluyang umiwas si Lucci. Sa hindi inaasahan ay sumulpot kaagad si Luffy sa kanyang likuran, at nakaisip siya ng bagong galaw. Kaya, kumuha si Luffy ng tubo at ginawang goma. Pagkatapos, ginamit ni Luffy ang pagkalastiko upang salakayin si Lucci, na nagpapaalala sa kanya noong nakalaban siya ni Luffy noon. At isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Luffy kay Lucci. Nagtaka si Lucci, naging ganito ka na ba kalakas agad? Kaya naman, natalo agad ni Luffy si Lucci, habang inaakay ni S-Snake sina Chopper at Jinbei para makatakas. At dinala niya sila sa rocket ni Vegapunk, kaya, agad namang nagpasalamat si Jinbei kay S-Snake, na ikinahihiya niya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luffy na wala nang natitirang oras, ngunit walang sapat na puwang para kay Sentamaro sa rocket, kaya nag-alala si Luffy. Biglang sinabi ni Sentamaro, naniniwala ako na maaalis mo ang matandang iyon dito. Kaya, nagpasya si Luffy na umalis. 9 na segundo na lang ang natitira, agad na tumakbo si Luffy palayo sa napakabilis na bilis. Sa kabutihang palad, nagawa niyang tumakbo sa rocket sa oras. Sa wakas, inilunsad ang rocket, at dinala ang grupo ni Luffy sa institute ng pananaliksik ni Vegapunk. Biglang,
Natuklasan ni Bonnie, si Luffy ay naging matandang lalaki, na ikinagulat ng lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating sila sa loob lamang ng 32 segundo, na ikinagulat ng buong grupo dahil sa sobrang bilis. Sa ibaba ng pabrika, tumakas ang lahat ng mga residente, naiwan lamang si Sentamaro. Bigla niyang nakita si Lucci na nakatayo. Ngunit naniniwala si Sentamaro na matutupad ni Luffy ang kanyang pangako. Sa wakas, gumaan ang pakiramdam niya at nawala ng malay. Kaya, nagawang pigilan ng CP0 ang pag-atake ng mga Seraphim, at kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.